Sa simula ng ating istorya, ay sira na agad ang buong paligid. Hingal na hingal naman ang isang tao, na sinasakal ang puti ang buhok. Nasabi pa nito na alam na niya, habang tinitignan ang mga patay na katawan ng mga tao sa paligid, pahabol pa nito, na ibang-iba pala siya, kaysa sa mga walang silbing taong ito. Sabi naman ng itim ang buhok ay huwag siyang maingay, at papatayin niya ito, at siya lang naman ang kayang makapatay sa kanya. Pero hindi niya ito gagawin dahil nag-promise siya sa kanyang grupo, na hustisya ang magbibigay sa kanya ng katarungan, pero nagsisisi siya na ginawa niya iyon, at dapat pala, ay pinatay niya na ito sa araw na iyon mismo. Makikita naman sa news, na ang taong puti ang buhok, ang pangalan ay Sungwang, at sentensyado na siya ng kamatayan ayon sa korte. At ang superpower suppression device ay nilagay kay Huang, at nakakulong ito sa 5th basement floor ng Loculus Prison, na nakadisenyo para lamang sa mga villains. At ang ilan sa mga hero na lumaban, kasama ang hero na si Su Kangyu, ay namatay. Ang libing sa mga herong ito ay gagawin mamayang gabi. Ang pangalan ng lalaking ito ay Xiao Kangyu. Pinatay naman yung TV ng tao sa likod, at sinabing, Kangyu, dapat ay nagpapahinga ka para makarecover ka dyan sa kama mo. Siya ay nagtatrabaho sa Loculus Prison. Ang pangalan niya ay si Xiao Gangho, siya ang kakambal ni Kangyu. Sabi naman ni Kangyu na dapat ay pinatay na lang niya sana si Huang. Sinabi naman ni Gangho na nagpromise siya sa kanyang mga kagrupo na hindi siya papatay. Naalala naman ni Kangyu ang isa sa kanyang mga kagrupo na sinasabing huwag silang pumatay ng ibang tao kahit pa masasama itong mga villains dahil tao pa rin naman sila. Sabi naman ni Kangyu na napakabait naman niya, paano kung sila naman ang mamatay? Pinapag-promise naman siya ng babae na huwag talaga siyang papatay. Kahit na ano pa ang mangyari, napasang-ayon na lang si Kangyu dito. Ang mga tao ay dapat sentensyahan ng Law and Corrections Officers, gaya niya, at sila lang ang gagawa ng mga sentensyang ito. Sinabi pa ni Gangho na bibitayin na si Huang sa susunod na linggo, at mag-a-attend din siya doon, at nasabi pa nito sa kanyang kakambal na nagawa nito ang kanyang trabaho bilang isang hero, at ipaubaya na lang ang ibang gagawin sa kanila. Sinabi niya sa kanyang kapatid na tumayo na, para makapagpaalam sila sa kanyang mga kagrupo. Makikita na sa mismong libing, na ang mga tao ay nagmamakaawa na bitayin na si Huang sa lalong madaling panahon, naglagay naman ng bulaklak si Kangyu. Pagkalipas ng isang linggo, at ito na ang araw ng pagbitay kay Huang. Bigla namang namatay si Gangho, at nabuhay pa rin si Huang. Sa loob ng memorial room, ay nakaupo si Kangyu ng mag-isa. At may isang babae na nagsabi sa kanya, na matagal-tagal din silang hindi nagkita. Ang babaeng ito ay warden ng Loculus Prison, siya si Xu Yunjo, nang hingi ito ng ilang minuto, para makipag-usap sa kanya. Masamang-masama naman ang kanyang tingin dito, pero binigyan naman siya nito ng iPad, at napatanong naman siya kung para saan ito. Sinabi naman ni Yunjo na ito ang nangyari sa araw ng pagbitay kay Huang. Sa video makikita, na ang mga corrections officer ang nagdadala kay Huang doon sa may hallway pa lang. Napatanong naman ito kay Gangho kung kapatid niya ba si Kangyu, at nakangisi naman nitong sinabing wala ata siyang superpowers, kaya siya ay prison guard lamang. At patuloy pa itong nagtanong kung sino ang mas matanda sa kanila, hindi naman ito pinapansin ni Gangho. Tinanong pa siya kung ano ang kanyang nararamdaman sa bawat pagpatay niya ng tao. Ano ang ibig mong sabihin, sagot naman ni Gangho. Sinabi ni Huang na siya ay prison guard at isang executioner, kaya't malamang pumatay na ito ng mga taong katulad niya. Sinabi naman ni Huang na napakadali lang pumatay. Napatanong naman si Gangho kung ano na naman ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Huang na kahit kaunting topic lamang, ay puputok agad ang mga tao na parang bula. Sabi naman ni Gangho ay hindi siya ganoong tao, at masyado siyang nagigilty, kahit na mga gago ang mga ito. Kahit na pumipindot lang siya ay nagkakaroon pa rin siya ng nakakilabot na bangungot dahil ito sa pagka-guilty na kumuha ng buhay ng ibang tao. Isa sa mga villains ang nagsabi na magkapareho lang sila, magkaparehong mamamatay tao. Ito ang paulit-ulit niyang nagiging pangungot. Napatanong naman si Huang kung bakit pa siya nagtatrabaho dito. Nasabi naman niya na kinakailangang may gumawa nito at trabaho lang naman din ito. Itinali na nila si Huang at sinabing kung mayroon pang mga huling habilin si Huang, pero nagtanong pa rin ito kung sino ba talaga ang mas matanda sa kanilang dalawa. At napasabi naman si Gangho na sige na nga, at nagbilang siya hanggang 3, pag nakaabot na siya ng 1, ay pipindot na ito. Pero bigla namang nag-blackout, sobrang galit naman ni Kangyu. At napasabi si Yunjo, nasa kalagitnaan talaga ng pagbitay, nawalan ng kuryente.
Nagtataka naman ng mga guard kung nasa loob pa si Huang, at nakita naman ni Gang Ho si Huang na sinasabing alam na niya at bigla nitong pinunit ang kanyang puting jacket, at si Kang Yu lang ang makakapatay sa kanya. Napasigaw naman si Gang Ho na dumapa silang lahat at tinulak ang isa dito palayo sa pagsabog. Ang ibang mga corrections officer ay nagtawag na din ng backup, at sinasabi nila dito na ang Huang suppression device ay nasira. Inulit niya pa ito, ngunit nasa tabi na niya si Huang at nilagay nito ang kanyang kamay sa balikat nito ng nakangiti. Bigla namang namaga ang buong katawan nito, at sinabing tama yan, biglang pumutok naman ang tao na parang lobo. Nasabuyan naman si Gang Ho ng mga laman at dugo nito, at napasabi si Huang na siya ang mas nakakatandang kapatid, at kung okay lang ba siya. Kinuha naman ni Gang Ho ang kanyang baton at binira si Huang, pero ang kanyang kamay ay nalupaypay. Bigla naman itong napaluhod dahil sa sobrang sakit, at sinabi ni Huang kung tama ba ang kanyang hula. Inaabot naman ulit ni Gang Ho ang kanyang baton, habang sinasabi na dapat ay managot ito sa batas. Binira niya ulit ito, habang sumisigaw na mananaig pa din ang hustisya, pero bigla namang itong pinasabog na parang pumutok na bula, naiwan pa ang kanyang sombrero na hinay-hinay na nahulog sa baba, at ito na lang ang natira kay Gang Ho. Nasabi naman ni Huang na dapat kay Kang Yu na lang siya magtanong kung sino ang mas matanda sa kanila. Wala namang masabi si Kang Yu. Nabanggit din ni Yeonjo na dahil sa amp strike ay naapektuhan ang mga suppression device ng iba pang mga preso, at nagtataka ito na bakit walang mga backup generator. Pero ang good news naman dito ay napigilan nila ang mga ito na makatakas, pero napakarami ding mga officers ang natrap sa loob. Napatanong naman si Kang Yu kung sino ang pasimuno sa amp strike. Hanggang ngayon hindi pa rin alam nila yung Jo kung sino ang gumawa nito. Humihingi naman ito ng paumanhin na sa libing mismo ng kanyang kapatid, ay humihingi ito ng tulong sa kanya, na pigilan ang riot sa loob ng kulungan. Pumayag naman agad si Kang Yu, pero kung pumayag lang sila sa kanyang nag-iisang kondisyon. Punta naman sa loob ng kulungan, nagwawala naman ang mga preso, at sinusubukang sirain ang malaking pintuan, kasama pa dito ang pagpatay sa mga guards. Sinabi naman ni Kang Yu na ang mga hero ay hindi dapat pumatay, at ang kanyang kapatid na corrections officer ay ganoon din ang sinabi, at dapat na ang batas lang ang magparusa sa mga tao, at ang mga taong nagpapatupad dito ay ang mga executioners. Bigla namang tumilapon ang mga taong ito, nagtataka sila kung ano ang nangyari, habang pinakita naman ang anino ni Kang Yu sa doorway. Hindi siya pumunta dito bilang isang hero, kundi dahil siya na ngayon ang kanilang executioner, habang pinapakilala ang sarili bilang kanilang corrections officer. Nagtataka naman ang mga presong ito kung bakit nakasuot ng uniform ng guard ang isang hero, nagsaya naman ito at bigla siyang sinugod ng walang pakundangan. Ihinanda naman niya ang kanyang suntok, binira naman niya ang mga ito hanggang sa mabutas ang kanilang katawan. Sobrang lakas nito, pati ang mga nasa likod ay nadamay na din sa napakalakas niyang suntok, na nagdahilan ng pagkapera-piraso ng kanilang mga katawan. Naguguluhan naman ang ibang mga preso na hindi tinamaan, kung ano ang nangyari, na ngayon ay nababalot na ng takot. Sinabi naman ni Kang Yu, testing, sabay sabi ng makinig sa kanyang mga sasabihin. Sa bisa ng mga utos na binigay sa kanya ng gobyerno, lahat mula sa ground floor, sa first floor, sa second, third at fourth floor, hanggang sa pinakadulo ng fifth floor, ay ibabalik niya silang lahat. Napangisi naman si Huang na nandito siya, sinabi pa ni Kang Yu na papatayin niya kung sino man ang humadlang sa kanyang daraanan pababa. Nagalit naman ang mga preso, habang nagtatanong, kung totoo bang papatayin sila nito. Sagot naman ni Kang Yu na napakarami na nilang nakuhang buhay, kaya't bakit masama ang loob nila. Napasabi naman ang isa dito na hindi naman marami ang kanyang napatay na tao, pero nakapatay lang siya ng 100. Ang pangalan nito ay si Kilita, ang isa naman na si Brooke ay hindi naman masyado ang kanyang ginawa, pinutulan lang niya ang 7 tao ng kanilang katawan, at ang matabang lalaking ito na mahilig sa mga bata, ay hindi din naman pumatay ng maraming tao. Sinabi ng mga ito na hindi siya makakapagdesisyon kung mabubuhay man sila o mamamatay, dahil kukuha pa sila ng kanilang mga abogado. Ang isang lalaki naman na si Troy, ay tahimik lang, pero habang hindi nakapokus si Kang Yu sa kanya, ay chance na niya ito. Ginamit niya ang kanyang powers, at nagdash siya ng napakabilis sa pagitan ng mga tao, at sinabing oras na para makatakas sa lugar na ito. Pero may nakita siyang sapatos na paparating sa kanyang mukha, kaya't binanatan siya ni Kang Yu at tigok bigla.
Sinabi naman ito na bibigyan niya ang mga preso ng pagpipilian, pwede nilang ibalik ang kanilang suppression device at bumalik sa kanilang kulungan habang maghihintay ng kanilang execution, o pwede namang patayin na lang sila dito mismo. Natakot naman ng mga ulupong, may isa namang nagtapang-tapangan, at sinabing ang pinakamagandang piliin ay ang pangalawa, mamamatay naman din sila, kaya't mamatay na lang sila ng lumalaban dahil wala namang silbi ang negosasyon. Sinabi naman ni Kang Yu na hindi ito kasunduan, kundi naawa lang siya, kaya't ito ang ginawa niyang alok sa kanila. Napag-isip-isip ng mga ito na wala na silang mapupuntahan, dahil siya ay isang hero, at hindi isang normal na guard lang, napaisip silang ilagay na lang ang kanilang mga suppression device. At inactivate naman ng lalaki kanina ang kanyang kapangyarihan, at biglang sumigaw, na sinasabing makinig sa kanya habang ang kanyang boses ay nag-echo sa buong floor. Tinignan siya ng mga preso at sinabing kahit na siya ay hero, ay nag-iisa lang ito. Nagyabang pa ito na nakapatay siya ng isang second-tier hero noon, nang dahil lang sa teamwork, nabuhayan naman ng loob ang mga ulupong, at ang ibig sabihin lang nito ay pwede silang manalo. Tama yan, sabi ng lalaki, kayang-kaya nila ang herong ito, at pwede silang makatakas agad. Sinabi ni Kang Yu na magiging gago na din siya, gaya ng sabi ng warden. Punta naman kay Yonjo, idiniskas niya na ang mga preso ay nakagrupo base sa kanilang threat level. Sa ground floor, ay mayroong 300 na serial killers. Sa first basement floor naman, ay mga kriminal na pwedeng maka-wipe out ng mga bayan. Sa second floor naman, ay mayroong 30 na tao na kayang maka-wipe out ng buong syudad. Sa third floor, ay mayroong 10 tao na makakasira ng isang buong bansa. Sa fourth floor naman ay mayroong 5 na tao na kayang makawasak ng buong kontinente. Ang fifth floor o ang pinakahuling floor ay humahawak ng 3 tao kasama na dito si Huang na mga world level threats na. Sinabi na Yonjo na napakalaking bagay ito para sa kanya na hawakang mag-isa, pero hindi naman niya ito haharapin lahat. Makikita naman sa second floor, mayroong magkapatid na babae na pinipilit ang mga tao na umamin sa kanilang mga kasalanan. Sa fifth floor, makikita naman ang isang babae at si Huang na hinahawakan ang karne ng isang tao, at sinabing hindi niya alam na meron palang ibang tao dito. Hindi naman magkasundo ang mga preso dito sa isa't isa, napangisi si Huang at napasabing kaya niyang maghintay kay Kang Yu ngayon. Ayon kay Yonjo, medyo iba ang nangyayari sa ground floor, dahil lahat ng mga ulupong dito ay nagkakaisa na pinamumunuan ng isang tao lamang, siya si Hilison. Ang kapangyarihan niya ay kaya niyang sumigaw at mapalakas ang mga tao na nakapalibot sa kanya. Nalaman naman ni Kang Yu na inatake ni Hilison ang isang ospital, kasama ang 30 kriminal, at ginawa nila ito para patayin ang 7 sibilyan at isang hero. Sumabat naman si Hilison at sinabi niyang 10, dahil buntis ang hero at kambal ito. Napatawag naman si Kang Yu kay Yonjo, na baka gumamit siya ng dahas at baka hindi kayanin ng kulungan. Sinabi naman ni Yonjo na hindi niya ito kayang sirain, kahit na ano pa ang gawin niya, at nagkakasigurado siya dito. Kaya't si Kang Yu ay hindi na magpipigil ng kanyang lakas. Sinabi naman ni Hilison na nagsisinungaling lang ito, at wala naman siyang nagawa sa hero group niya na tinatawag na equality. Nakipagpustahan pa ito na nahuli lang niya si Huang, dahil isinakripisyo niya ang kanyang team, at pahabol pa nito, ay sinigawan siya sabay sabi, nang isasama niya ito sa kanyang team, binigyan din niya ng buff na pampalakas ang kanyang mga kasama. Ang mga preso ay lumakas, at sinabi ni Hilison na atakihin na nila si Kang Yu. Sumugod ang mga ulupong, pero sinipa lang sila ni Kang Yu na lumikha ng napakalakas na pagyanig, na nagsanhi ng pagkaputol ng katawan ng mga ulupong na nasa unahan. Nangangatog naman na sa takot si Hilison, na nagtataka kung paano ito nangyari, kaya ngayon ay naramdaman na nila ang totoong takot. Itinaas ni Kang Yu ang kanyang paa, at nag-aakmang ititira pababa. Sinipa niya ang sahig at nagresulta ng pagtilapon ng mga preso na nasa tabi niya, at ang buong kulungan ay yumanig. At ang isang presong nakabartolina naman ay nagtataka kung si Kang Yu ba ang may gawa noon. Napasigaw si Hilison at biglang tanong kung ano ang nangyayari, at napatingin sa taas, habang si Kang Yu ay pababa na nag-ipon ng red energy palibot sa kanyang mga kamay, at nagpanik ang mga ulupong kaya't sinubukan nilang pigilan ito bago pa man magawa ni Kang Yu ang kanyang atake. Makikita na ang ginawang gauntlet ni Kang Yu ay tinatawag niyang Mode 1. At ang ataking ginawa niya ay nagresulta sa pagkahati ng mga tao, at naabutan na nga si Hilison nito na sinasabing hindi ito maaari, at lahat ng mga katawan nila ay nagsimulang mahulog pa isa-isa. Si Kang Yu na lang ang naiwan habang napapaligiran siya ng napakaraming mga putol na katawan.
Ginamit naman agad nito ang kanyang mic, at sinabing ang lahat ng tao sa ground floor ay naubos na niyang patayin, kaya't oras na sa kanya para pumunta sa solitary confinement. Nagtaka naman si Kang Yu kung ilang tao ang kanyang napatay. Makikitang inuutusan ni Kang Yu ang dalawang preso na ilagay ang kanilang suppression device o mamatay ngayon din. Natakot ang mga ito, pero ang isa dito ay sumugod at sinipalang ni Kang Yu ang ulo nito at nawala ng parang bula. Sabi naman ng isa ay gagawin niya ito, pero sinabi naman ni Kang Yu na kunin ito sa kanya. Ibinuka ng tao ang kanyang kamay na para bang hinihini sa kanya, pero hindi kumagat si Kang Yu dito dahil naramdaman niyang nagcha-charge ito ng kanyang atake, at natamaan siya nito. Napasabi pa itong anong klase ng ulupong ang magpupusang maglagay ng suppression device, pero nakita naman niya agad si Kang Yu na walang kagalos-galos. Naalala naman ni Kang Yu ang babaeng si Tommy, na kinakaawaan ang mga taong walang physical type powers, at ang kaya lang nila ay umatake sa malayo, at hindi nila alam ang pakiramdam kung papaano mandurog gamit ang kanilang mga kamay. Lumipad naman ang kamao ni Kang Yu patungo sa lalaki, at pinaputok nito ang kanyang ulo. Tinatanong kung sadya bang masarap ito sa pakiramdam, pero ang nararamdaman lang niya ay parang bumabasag ng itlog. Nagsimula siyang maglakad sa mga selda, hanggang sa marinig ang isang tao, na nagtatanong kung anong kaguluhan ang nangyayari sa labas. Naalala nito si Kang Yu, at sinabing halos 3 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng taong ito ay si Chuck Fielder. Siya ay isang kanibal. Tumayo ito, at sinabing parabang natagpuan na niya ang kanyang bagong trabaho. Pero dahil mukha itong gago, inutusan siya ni Kang Yu na ilagay ang suppression device o mamatay na lang siya. Alam naman ni Chuck na magsasalubong pa silang dalawa. Makikitang siya ay nahuli ng equality, at nakita ni Kang Yu na kinakain nito ang kanyang mga biktima. Nagtanong naman si Chuck kung masarap ba, sariwang luto pa lang kaya't masarap pa ang mga ito. Sobrang galit naman ni Kang Yu, at wala na siyang magagawa ngayon kaya papatayin na lang niya si Chuck ngayon. Ngunit ang babaeng blondie ay isinigaw ang kanyang pangalan. Tinignan niya ito, mukha siyang nalulungkot habang sinasabi niyang huwag. Sabi naman ni Chuck, na naiinis agad si Kang Yu kapag pinipigilan siya ng kanyang teammates na patayin siya. Pag hindi niya sinagot ang katanungan ni Kang Yu ay papatayin siya nito agad ngayon. Napatanong naman ito kung alam niya ba kung bakit siya pumapatay ng tao. Pinutol naman agad ni Kang Yu ang ulo nito, at sinabihang wala siyang pakialam. Nagsalita pa din si Chuck, at sinabing ginawa niya ito para maalala siya. Pag nakakapatay siya ng isang tao, hindi siya nito makakalimutan sa buong buhay nila. Ginagamit niya ang mga alaalang ito para itatak siya sa kanilang mga mata, para hindi siya makalimutan, kahit na sa kanilang kamatayan, habang gumagawa siya ng mga imahe ng kanyang sarili, palibot sa kanyang biktima. Sinabi pa nito, na naalala niya ang lahat ng kanyang mga biktima, at kung gusto niyang pangalanan pa ito bawat isa. Gumawa siya ng imahe ng isa sa kanyang mga biktima, at hinawakan niya ang ulo nito, pero bigla naman naputol ang kanyang kamay. Nakikita naman ni Kang Yu kung bakit nakabartolina siya. Ang target ni Kang Yu ay ang kanyang bibig, ngunit parang nakailag ito ng konti. Nagtanong naman si Chuck bago siya mamatay, kung naalala ba ni Kang Yu ang lahat ng taong pinatay niya papunta dito. Sinabi naman ni Kang Yu na walang silbi ang pag-alala sa mga ulupong. Gumawa naman agad ito ng imahe ng mga members ng equality, at tinatawag nila si Kang Yu. Napangisi naman si Chuck, at sinabing maalala niya ba ito. Nilapitan nila si Kang Yu, pero wala namang pag-aalangan niya itong sinibak. Mayroon ka pa bang ibang mga tricks? Sabi ni Kang Yu. Hindi naman makapaniwala si Chuck na hindi man lang ito nagsayang ng kahit na isang segundo. Sinabi naman ni Kang Yu na hallucination lang naman ito lahat habang hinahati si Chuck. Nahulog ito sa sahig, at sinabi ni Kang Yu na hindi na siya isang hero kundi isa na siyang corrections officer. Sagot naman ni Chuck na hindi naman din siya isang prison guard kundi isang halimaw, at wala silang pinagkaiba ni Huang. Hindi naman siya nasisiyahan sa kanyang mga naririnig. Punta naman agad kay Huang, naboboring na ito, dahil hindi naman gumaganti ang babaeng kasama niya. Nagtataka ito kung gaano pa siya katagal maghihintay kay Kang Yu, o di kaya siya na lang ang aakyat papunta sa kanya. Makikita naman ang labas ng kulungan, mayroong 3 taong nakamasid dito, at ang batang babae na nagngangalang Singka ay nanonood kay Kang Yu sa pamamagitan ng isang tablet, at sabi pa ay siya ang kanyang magiging asawa. Tinanong naman siya ng kanyang mga kasama kung ano ang kanyang ibig sabihin, at inulit pa niya ito. Sabi naman ni Canis na si Huang ang kanyang asawa, diba? Sabi naman ni Kato na ito nga ang dahilan kung bakit nila ginamitan ng anti-strike. Sabi ni Canis na balkid lang si Kang Yu sa mga villains dahil isa siyang hero, pero sinabi naman ni Singka na isa nga siyang hero,
Pero sigurado siyang sa ngayon, ay hindi. Pinagsabihan siya ng dalawa na magdesisyon ng mabuti, hindi naman niya kayang makuha ang dalawa, ngunit, hindi naman niya alam kung sino ang kanyang pipiliin, kaya't napagdesisyonan na lang nito, na ang pipiliin niya ay kung sino ang mabubuhay sa dalawa. Ngayon ay hindi na siya makapaghintay kung sino ang magsusurvive sa dalawa,